Ani-chan. Pagkatapos magpalipas ng buong gabi sa paglalaro, natagpuan ni Ark ang kanyang sarili na nagising sa ilalim ng lilim ng isang matayog na puno. Pakiramdam niya ay nalilito at nalilito, naglaan siya ng ilang sandali upang pakalmayan ang kanyang naghuhumindig na puso at tipunin ang kanyang mga iniisip. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Ark na kahit papaano ay nagbago na siya sa kanyang max-leveled na karakter. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata habang sinusuri ang kanyang katawan at ang mythic ranked equipment na dala niya. Sa sobrang pananabik, nagpa siya si Ark na subukan ang kanyang mga bagong nahanap na kakayahan. Nagsagawa siya ng isang malakas na wyvern/move, na nag-iwan sa kanya ng pagkamangha sa sobrang lakas sa likod nito. Ngunit hindi tumigil doon si Ark. Sinubukan niyang magsagawa ng isang simpleng spell ng apoy, at sa kanyang pagtataka, gumana ito. Sinunog ni Ark ang isang puno sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang palso, kahit na ang klase ng karakter niya ay hindi dapat nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan. Habang pinag-iisipan ni Ark ang anomalyang ito, napagtanto niyang may access siya sa lahat ng kakayahan mula sa upgrade path ng kanyang karakter. Pakiramdam niya ay isang napakalakas na Holy Knight at hindi makapaghintay na tuklasin ang mundo sa kanyang bagong anyo. Habang naglalakad sa kagubatan, nakarating si Ark sa isang mapayapang batis ng ilog. Nauhaw, tinanggal niya ang kanyang helmet para uminom dito, at natuklasan niya na ang kanyang ulo ay kalansay. Naalala niya ang pagpili ng skeleton avatar sa laro at alam niyang kailangan niyang isuot ang kanyang helmet sa bayan, kung hindi, baka mapagkamalan siyang halimaw ng mga taong bayan at mapatay siya. Habang ipinagpatuloy ni Ark ang kanyang paglalakbay palabas ng kagubatan, napadpad siya sa isang grupo ng mga bandido na nakapalibot sa isang karwahe. Napatay na ng mga bandido ang mga gwardya at ngayon ay nagbabanta sa isang marangal na babae at sa kanyang kasambahay. Alam ni Ark na iba ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw at halimaw sa laro, ngunit hindi siya mapipilit ng kanyang malakas na pakiramdam ng hustisya na tumayo ng walang ginagawa. Sa isang mabilis at makapangyarihang wyvern slash, natalo niya ang mga bandido at nailigtas ang dalawang babae. Gumawa si Ark ng isang kwento tungkol sa pagiging isang maldito na kabalyero sa paghahanap ng lunas para sa kanyang skeletal condition. Habang lumalayo ang mga babae para magpahangin, ginamit ni Ark ang kanyang fire spell para i-cremate ang mga bandido. Gayunpaman, wala siyang nadama na kasalanan sa pagpatay ng mga tao, ang kanyang undead na ugali ay naging imposible sa kanya na makaramdam ng pagsisisi. Pagkatapos ay tinipon niya ang mga gamit ng mga bandido at ginamit ang kanilang mga kabayo upang dalhin ang lahat. Ipinakita ng nagpapasalamat na mga babae kay Ark ang daan patungo sa isang kalapit na bayan, kung saan natuklasan niya ang Mercenary Guild. Sabik na isawsaw ang sarili sa bagong mundong ito, pumasok si Ark sa guild, nag-apply para sa isang lisensya, at ibinalik ang mga mapagkukunang nakalap niya mula sa mga bandido at halimaw na natalo niya sa daan. Tinanggap niya ang dalawang trabaho mula sa Mercenary Guild, na maaaring gawin sa parehong lokasyon. Ang una ay upang protektahan ang isang tao habang sila ay nangolekta ng mga pambihirang halamang gamot. Nang makarating si Ark sa itinalagang lokasyon, kumatok siya sa pinto, at isang batang babae na nagngangalang Marka ang sumagot. Namatay ang kanyang ama isang taon na ang nakalilipas, at ang kanyang ina ay nahihirapan sa pagpapalaki kay Marka at sa kanyang kapatid. Kaya nagpa siya ang batang babae na kumuha ng bodyguard para protektahan siya habang sinusubukan niyang kumita ng pera para matulungan ang kanyang ina. Agad siyang namangha sa matayog na presensya ng magiting na mandirigma. Ipinaalam sa kanya ni Ark na naroon siya para tulungan siya sa trabahong nakapost sa Mercenary Guild. Dinala ni Marka si Ark sa kalapit na puno ng kabungi, kung saan inaasahan nilang mahanap ang mga halamang gamot na kanilang hinahanap. Ngunit habang papalapit sila sa puno, isang kalusko sa mga palumpong ang nakatawag ng atensyon ni Ark. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila ang isang sugatan, berde, multi-tailed fox. Nang lumapit si Ark para tumulong, kinagat ng maliit na halimaw ang kanyang daliri. Hindi nabigla, ginamit ni Ark ang kanyang healing magic para gamutin ang mga sugat ng nilalang. Sa sobrang tuwa at pasasalamat, nagpa siya ang halimaw na aitag kasama sina Ark at Marka. Iminungkahi ni Marka na bigyan ng pangalan ni Ark ang kanilang bagong kasama, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya sa Ponta.
Ang hindi alam ni Ark ay ang maliit na fox na ito ay isang maalamat na espiritong hayop. Sa wakas ay dumating ang tatlo sa Kabumi Tree, na pinalamutian ng magagandang bulaklak. Habang papalapit si Mark sa puno, isang nakakatakot na giant basilisk ang lumabas mula sa likuran nito. Napansin ni Ark ang pagkabalisa ni Ponta at napagtanto na ang nakakatakot na halimaw na ito ay malamang na nasaktan siya. Mabilis na kumilos si Ark, hinayla si Mark mula sa kapahamakan tulad ng pagtatangka ng basilisk sa kanya. Pagkatapos ay iniwasan niya ang nakamamatay na lason na pag-atake ng hininga ng nilalang. Habang sinusuri ni Ark ang mga galaw ng basilisk, matikas siyang dumpen sa laban sa paralisadong mga kuko nito at malalasong dila. Ipinatawag ang kanyang Holy Shield of Two-Tates, pinrotektahan ni Ark ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama mula sa isang pag-atake ng petrification. Sa sobrang lakas ng loob, pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang kasanayan sa paghuhukom, hiniwa ang napakalaking basilisk sa kalahati at tinalo ito. Sa resulta ng labanan, napansin ni Ark ang isang kakaibang singsing sa paligid ng bukong-bukong ng hayop. Ngunit tulad ng mabilis na nakita niya ito, ang misteryosong singsing ay nawala sa manipis na hangin. Ang pangalawang misyon ay para talunin niya ang isang grupo ng mga bandido na nagtatago sa isang misteryosong kuweba. Sa kanyang pagpasok ng mas malalim sa kuweba, natuklasan ni Ark ang isang nakatagong kawan ng kayamanan, pati na rin ang ilang mga kulungan na hindi niya gaanong pinapansin noong panahong iyon. Sa pag-alis ng kuweba, natagpuan ni Ark ang kanyang sarili na nakaharap ng isang duwende na tinatawag na Arian. Napagkamalan siyang isang bandido, naglunsad si Arian ng isang mabangis na pag-atake laban kay Ark. Hanggang sa napansin niya si Ponta, ang espiritong nilalang na kasama ni Ark, ay itinigil niya ang kanyang pag-atake. Ang mga espiritong hayop ay hindi kailanman lumalapit sa mga tao, na pinaniniwalaan siyang maaaring maging mabuting tao si Ark. Nawala ang mga hinala ni Arian, at ibinunyag niyang may narinig siyang mga bandido sa lugar na nangangaso ng mga duwende. Noon napagtanto ni Ark ang tunay na layunin ng mga kulungan na natuklasan niya sa kuweba. Ipinaalam sa kanya ni Arian na madalas na ibinebenta ang mga duwende sa mataas na presyo sa pamilihan ng alipin. Inalok siya ni Ark na tulungan siya, ngunit tinanggihan niya ang alok nito at nagmamadaling umalis. Hindi pa rin niya ito mapagkakatiwalaan, dahil ang mga tao ay nakipagkasundo sa kapayapaan sa mga duwende at beastmen 400 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ilang duwende at beastmen ang kinuha at ibinente sa mga tao bilang mga alipin. Hindi napigilan, nagpasya si Ark na sundan siya mula sa malayo, ginagabayan ng matalas na pandama ni Ponta. Hindi nagtagal, nasumpungan nila ang isang batang elven na sinusubukang takasan ang mga bumihag sa kanya. Habang si Ark ay takot na nanunood, tinuya ng lider ng bandido ang dalaga at malupit na sinaksak sa binti. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, lumitaw si Arian, mabilis na tinalo ang ilang bandido sa isang paghampas ng kanyang talam. Habang ipinagpatuloy ni Arian ang kanyang matinding pakikipaglaban sa mga bandido, kinuha ng pinuno ang isa sa mga babaeng elven na hostage. Sinamantala ang pagkakataong tumulong, lumitaw si Ark sa likod ng pinuno at ginamit ang kanyang malakas na pag-atake ng armor lariat para patumbahin siya. Pagkatapos ay ipinadala ni Arian ang natitirang mga bandido, at sama-sama nilang iniligtas ang mga bihag na duwende. Napansin ni Arian na ang mga bihag ay nakasuot ng mana-eating colors na pumipigil sa kanilang kakayahang gumamit ng spirit magic. Si Ark, na determinadong tumulong, ay ginamit ang kanyang on-curse spell upang palayain ang mga babaeng elven mula sa kanilang mga kwelyo at pinagaling ang kanilang mga sugat gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan. Namangha si Arian sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Ark, lalo na ang kanyang kakayahang mag-spells na may kaunti o walang incantation. Matapos tanggalin ni Ark ang natitirang mga kwelyo, nagpadala si Arian ng salita sa kanyang mga kapwa duwende tungkol sa mga nailigtas na bihag. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga nakabalabal na duwende upang ihatid ang mga babae sa ligtas na lugar. Dahil sa pagkamangha at pagkamausisa, hiniling ni Arian na malaman kung sino talaga si Ark. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ark na hindi niya maaaring tanggalin ang kanyang baluti. Nagtataka si Arian at nagtanong kung bakit. Saglit na nag-alinlangan si Ark bago tinanong siya kung ibabilang niya ang kanyang espada sa kanya kung makikita niya ang mukha nito. Nanlambot ang mga mata ni Arian habang nangako na hindi niya ito sasaktan.
Sa isang malalim na paghinga, tinanggal ni Ark ang kanyang helmet, na ipinakita ang kanyang mukha ng kalansay. Habang si Arian ay nakakabigla na nakatingin sa kanyang mukha, siya ay nakinig ng mabuti habang si Ark ay gumagawa ng kwento ng kanyang nakaraan, na ipinapaliwanag na isang sumpa ang nagpabago sa kanyang hitsura. Napagtanto ang lakas at kabaitan sa Ark, nagpa siya si Arian na kunin siya para tumulong na iligtas ang kanyang mga kapwa duwende mula sa pagkabihag. Bagamat nag-aalala si Ark kung ano ang maaaring maging reaksyon ng mga kasama ni Arian sa kanya, tiniyak niya sa kanya na sa kalaunan ay tatanggapin din nila siya tulad ng dati. Dahil sa bagong determinasyon, pumayag si Ark na samahan si Arian sa kanyang misyon. Sa kanilang sorpresa, ipinakita ni Ark ang kanyang kakayahang gumamit ng makapangyarihang gate spell, na nagbigay daan sa kanya na ay teleport ang dalawa sa kanilang destinasyon kung saan makakatagpo niya ang kanyang kasama. Pagkatapos nilang talakayin ang plano, walang kahirap-hirap na dinala ni Ark ang lahat sa rooftop ng isang gusali kung saan nakakulong ang mga bihag na duwende. Habang hinahalughog nila ang gusali, natuklasan nila ang katibayan ng isang labanan at ilang nahulog na mga bandido. Nagpasya ang grupo na maghiwalay para mag-imbestiga pa. Ginamit ni Ark ang kanyang Dimension Move spell para tahimik na gumalaw sa gusali, at dinagtagal ay nakatagpo siya ng mas maraming patay na bandido. Bigla siyang inatake ni Chiyom, isang misteryosong ninja. Sa simula ay nasa sabik sa engkwentro, huminahon si Chiyom nang makita si Panta. Napagtantong nandoon si Ark upang tulungan ang mga alipin na duwende. Inabot sa kanya ni Chiyom ang isang scroll na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga duwende. Ibinahagi ni Ark ang impormasyon sa iba, na ipinakita sa kanila ang mga papeles na lumabas na mga kontrata para sa mga aliping Elven. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga natuklasan, 3 bandido ang sumabog sa silid, ngunit mabilis na natalo ni Arian. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paghahanap, sa kalaunan ay nahanap at pinalaya ang mga bihag na duwende sa basement. Ang nagpapasalamat na mga duwende ay nagpasalamat sa kanilang mga resquare habang ginamit ni Ark ang kanyang gate spell para ihatid ang lahat sa labas. Napansin ang magic eating colors sa leeg ng mga duwende. Pinalayas ni Ark si Uncurse para tanggalin ang mga ito. Dahil ligtas na ang mga duwende, nagboluntaryo ang kasama ni Arian na ihatid sila pauwi habang sina Ark at Arian ay umalis upang iligtas ang mga natitirang bihag na duwende sa ibang bayan. Nagawa nilang makarating sa kanilang destinasyon kinabukasan. Gayunpaman, kailangan nilang maging maingat dahil sa mahigpit na seguridad sa paligid ng kuta. Nagpasya silang mang-alap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid ng bayan, habang sinusubukang iwasan ang pagpansin sa kanilang sarili. Pagsapit ng takip silim, nirepaso ni Ark ang lahat ng kanilang natutunan. Kakaibang ingay ang nagmumula sa kuta, at ang mga tao mula sa bayan ay misteryosong nawawala sa paglipas ng panahon. Nagpasya ang grupo na pumasok sa kuta at tuklasin ang katotohanan. Sa pagpasok, nakita ni Arian ang isang nakatagong hagdanan patungo sa kailaliman ng kuta. Habang pababa sila, mas lumalakas ang amoy ng mga hayop. Sa ibaba ng hagdan, may nakasalubong silang 2 gwardya, na mabilis nilang ipinadala. Gayunpaman, pinilit ni Arian na buksan ang malaking bakal na gate na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Sa likod ng tarangkahan, natuklasan nila ang mga hanay ng mga selda ng kulungan at isang mabahong baho. Natagpuan ni Arian ang mga piraso ng buto at balahibo ng hayop na nakakalat sa lupa, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga hayop. Dinala sila ni Panta, ang kasama nilang espiritong nilalang, sa isa pang pintuang bakal, na madaling binuksan ni Ark. Sa loob, nakita nila ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa na puno ng mga haligi. Sa silid na ito, nakatagpo sila ng Famba. Nang makita ang katawan ni Arian, inutusan siya ni Famba na maging kanya at patayin si Ark. Biglang parang naspell si Arian, at inatake niya si Ark. Desperado na iligtas ang kanyang kaibigan, sinubukan ni Ark na i-cast ang Uncurse spell, ngunit wala itong epekto. Natagpuan ni Arian ang kanyang sarili sa isang panaginip kung saan sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na kailangan niyang maging malakas upang maprotektahan ang kanilang mga tao mula sa mga tao. Gayunpaman, nagpatuloy si Ark sa kanyang mga pagtatangka na i-cast si Uncurse, ngunit hindi pa rin ito gumana. Bigla siyang may napansin sa hood ni Arian at pinakiusapan si Panta na mag-imbestiga.
Natuklasan ni Ponta ang isang imp na nagtatago sa kanyang hood na kumokontrol kay Arian. Nagcast si Ark ng fireball spell para alisin ang imp, pinalaya si Arian sa kontrol nito. Si Famba, na humanga sa katalinuhan ni Ark, ay nagpakilala sa kanyang buong pangalan at titulo sa trabaho, ang Monster Sorcerer. Habang ipinagmamalaki ni Famba ang kanyang mga kasanayan, napansin ni Ark na ang mga singsing sa sinturon ni Famba ay tumugma sa mga nakita niya sa Basilisk dati. Upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, nagpatawag si Famba ng isang mabangis na puting tigre para salakayin si Ark. Tinanong ni Ark si Famba tungkol sa mga duwende na dumating 4 na buwan na ang nakakaraan. Ipinagtapat ni Famba na habang karamihan sa kanila ay ipinadala sa imperyo para sa mahiwagang mga eksperimento, pinanatili niya ang natitirang mga duwende para sa kanyang libangan. Ngunit karamihan, ginamit niya ang mga duwende bilang pagkain ng kanyang tigre. Sa galit nito, hiniwa ni Ark ang ulo ng tigre gamit ang isang hiwa. Nagpatawag si Famba ng isang sangkawan ng mga halimaw. Gayunpaman, madaling hinarap sila ni Ark gamit ang kanyang espada at malalakas na kasanayan tulad ng Shield Bash. Sa gitna ng labanan, halos durugan ng isang orc si Arian, ngunit siya ay iniligtas ni Chiyong, na lumikha ng isang bilangguan ng tubig upang bitag ang orc. Sinubukan ni Famba na magpatawag ng higit pang mga halimaw, ngunit ipinaalam sa kanya ni Chiyong na naalis na silang lahat ng kanyang mga kasama. Biglang, nagsimulang manginig ang lupa, at ipinahayag ni Famba na ang kanyang obra maestra ay gutom. Hinamon niya ang mga ito na harapin siya sa labas at tumakas sa eksena. Nag-teleport si Ark sa lahat sa labas at sinalubong sila ng isang nakakatakot na halimaw na umusbong mula sa kuta, isang hydra. Ang halimaw na hayop ay may maraming ulo, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Napanganga ang grupo sa hindi makapaniwala nang ipakita ng halimaw ang mga singsing sa leeg nito. Iminungkahi ni Chiyong na umatras sila, ngunit bago nila magawa, ang hydra ay nagpakawala ng nakamamatay na bowl ang apoy sa kanilang direksyon. Mula sa malayo, masayang nakamasid si Famba, tiyak sa kanyang tagumpay laban sa mga bayani. Habang ang Hydra ay patungo sa kalapit na lungsod upang magpista sa mga naninirahan dito, si Ark at ang iba pa ay nahayag na buhay, na protektado ng shield magic ni Ark. Napuno ng mahinahong galit si Arian, na inalala ang lahat ng sinabi ni Famba tungkol sa mga nahuli na duwende. Bagamat nais ni Arian na tugisin si Famba, nagpasya si Ark na ituloy ang Hydra sa halip, iniwan sina Chiyong at Arian upang subaybayan ang kontrabida na mangkukulam. Naabutan ni Ark ang Hydra at isinagawa ito sa isang matinding labanan gamit ang kanyang malalakas na kakayahan. Samantala, nagtatakang nagmasid si Famba habang umiiwas si Ark sa mga pag-atake ng Hydra at winasak ang isa sa mga ulo nito. Bumalik kasama sina Arian at Chiyong, pinangunahan sila ni Ponta sa lokasyon ng Famba. Si Famba, na natuwa sa presensya ni Arian, ay sinubukang angkinin muli gamit ang kanyang mga imp minions. Gayunpaman, mabilis silang pinatay ni Arian, habang inihayag ni Chiyong ang sekretong spell crest sa likod ni Famba na tumulong sa kanya na kontrolin ang kanyang mga halimaw. Nang malaman na ang Hydra ay wala na sa kanyang kontrol, binalaan ni Famba ang mga bayani na sisirain nito ang lungsod. Si Arian, gayunpaman, ay nanatiling tiwala sa mga kakayahan ni Ark at sinunog si Famba gamit ang kanyang flame sword. Kasabay nito, tinawag ni Ark ang isang malakas na espiritu ng apoy na nagngangalang Ifrit upang tulungan siya sa kanyang pakikipaglaban sa Hydra. Sama-sama, natalo nila ang napakapangit na nilalang, na nagligtas sa lungsod. Matapos muling makasama ang grupo, iminungkahi ni Arian na samahan siya ni Ark sa lupain ng mga duwende. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na doon, maaari silang makahanap ng isang paraan upang gamutin ang kanyang sumpa at tulungan siyang mabawi ang kanyang anyo bilang tao. Ang mga mata ni Ark ay napuno ng pag-asa habang iniisip niya ang posibilidad ng isang buhay na malaya mula sa kalansay na ito.